Recording is on. Ayan. Bruce, what do you want to say? Nothing. Start it. This is our Christmas party. Christmas party, Bruce. Woo! Anything about Christmas from you? Oh, maganda. Say something about that. Say something. First one I ever made. Oh, What do you call that? First time, it's pretty nice. I call it Frank. 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 Yeah, parole. Parol. Yeah. Wow, ang galing. Paper made parol. Mm-hmm. Bamboo and paper. Mm-hmm. Sige. I haven't seen that before. I haven't seen that one before. Oh, Wala ka nun dito. ito years ago. So, star, then merong tail yung star. The one you made turned out better though. Handmade. Oh, God. Merry Christmas! Maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Ay, Pasko. Habang hinihintay natin si Ezra, ang unang pakulo natin ay ano, yung, alam niyo yon, Two Truths and a Lie. Alam ko yun. Alam mo yun, di ba? Pero meron akong hinada dito, mga Tagalog. Lahat naman kayo kaya ng magtagalog. Well, hindi na kailangan ng interpretation. O meron pa ulit pa, may pahabol si Bruce. Oh, wow. The one she made. Oh, wow. Whoa! Ang laki. Sobrang ganda niya. Sabi ni ate, here, hold my beer. Wow. There we go. Oo. Merry Christmas ulit. Merry Christmas. Oh, okay. I can kita. Nakikita nyo Nakikita. kami. Oo. Ezra, welcome back. Oo, sige. Oo. Two Truths and a Lie. Meron akong, Kelly, no, na meron akong dinagdag dun sa ginawa mong doc. Teka lang, bigyan niyo ako ng konting oras. Tawag dito. Ito. So, papakita ko sa inyo yung ginawa kong lista. Kaya, ewan ko, pwedeng, sige, pakita ko muna siya. Ano nangyari? Tama naman. Oh, nakikita niyo ba? Oh, yan. Meron akong listang ginawa. Siguro mga suggestion ko yan. Kayo na magsasabi. Di ba two truths and a lie? Pipili kayo ng dalawang tama at saka isang lie. So, mga suggestion ko lang to. Sino ang gustong magbasa? Basahin niyo nga. Sino ang gusto magbasa? Kelly, basahin mo na. Dapat ko basahin lahat? Basahin mo lang muna lahat. Okay. Pwede siguro mga lima si Okay, Kelly, okay. lima si Gavin susunod. Ayos, okay. Kumakain ako ng balot. Mahilig ako sa spaghetti na may banana ketchup. Allergic ako sa chocolates. Ipinaganak ako sa Pilipinas. What is that for? Ipinaganak ako sa USA. Okay. Ang sunod, Gavin, basahin mo yung susunod. Hindi ako umiinom ng alak. Nagsusulat ako ng pulang damit kapag bagong taon. Tumatawag ako sa Pilipinas kapag Christmas Eve. Nagsisimba ako kasama ang buong pamilya kapag araw ng Pasko. Sunod, ikaw, Alex. Mahilig ako sa buko salad. Marunong akong magluto ng ube halaya. Marunong akong gumawa ng cake. Nakikiparty ako sa mga kaibigan ko tuwing gabi ng bagong taon. Okay. Ezra, pwede ka? Hindi ako naniniwala kay Santa Claus noong bata pa ako. Nagiging Santa Claus ako tuwing Kapaskuhan. Parehong Filipino ang mga magulang ko.
Nagpapadala ako ng balikbayan box sa Pinas tuwing Kapaskuhan. Okay. Oh, Kelly, balik sa'yo. Okay. Magpapasko ako sa Pilipinas sa taong ito. Nakumpleto ko ang simbang gabi noong nakaraang taon. Nanood kami ng sine kapag araw ng Pasko. Nagbabasa ako ng libro kapag araw ng Pasko. Alam ko ang lyric ng Ang Pasko ay Sumapit. Oh, Alex, ikaw naman sunod. Kilala ko si Jose Marie Chan. Paborito ko ang pamaskong awit ni Mariah Carey. Naglalagay ako ng maraming prutas sa mesa bago dumating ang gabi ng bagong taon. Hindi ako mahilig sa mga pakislap, fireworks. Marunong akong magsindi ng mga paputok, firecrackers. Okay. So, mga suggestion ko lista yan. Mga tungkol sa Pasko siguro at tungkol sa mga katulad ninyong nandito sa ibang bansa, wala sa Pilipinas. Meron ba kayong hindi naintindihan sa mga sinulat ko? Wala yata? Lahat naintindihan ni Kelly. Palakpakan kayo. Oo, yata. Lahat naintindihan ni Kelly. Gavin, ikaw, naintindihan mo lahat ng nakasulat? Opo. Oo, pati Naintindihan yung mga ko. context din, naintindihan mo. Pati yung mga ano ha? Ano yun? Context, Pati yung yung- mga ano, yung tradition, pati- kultura. Opo, pati sa context po. Naintindihan mo. Alex, ikaw. Kailangan kong i-google yung ube halaya. Ay, hindi mo alam yung ube halaya. Kelly, pwede mong explain kay Alex ano ang ube halaya. Okay. Yung ube halaya ay parang, oh my gosh, parang jam or parang yung texture ng like peanut butter, Nutella, ganon. At, spread, tinatawag niya. Or jam, no? Oo naman, jam, spread, ganon. At syempre, yung lasa ay ube. At pwede mo gamitin or ilagay dun sa pandesal or kahit anong gusto mo. Pwedeng may kasamang ice cream siguro kung gusto mo. Yan. Na, di ba, Kelly, sikat na siya dito sa US, no? Mga ube team na pagkain. Oo naman. Ezra, tanong ko, Ezra, alam mo ba ang ube halaya? Nayon ko lang narinig. Ngayon mo Pero lang po, narinig. O pwede kayong mag-google kung ano ang ube halaya. Ang basic ingredient ng ube halaya. Siyempre, ube, yung nasa pamilya siya ng potato, no? Tapos, purple yun, siyempre. Tsaka, meron siyang coconut milk, gata ng niyog. Siyempre, tsaka asukal, tsaka gatas. Yan. Ayan. Sunod, ube halaya, ano pa? Ezra, meron kang hindi naintindihan sa mga sinulat ko? Wala. Wala. Or wala. Oo, lahat naintindihan mo siya. Ube halaya lang, Alex. Ano pa ang hindi kailangan mo ng tulong, Alex? Yan lang siguro. Ayan lang. Sige. Okay. Tuloy natin kahit na nag-eskapo. Nag-eskapo. Alam mo, eskapo. Eskapo mula sa Eskapo. salitang escape. Escape. Tinagalog. Nag-eskapo na si Gavin. Wala. Siguro baka naglobat or or baka pipili ko ng pwesto. Nag-eskapo na, di ba? Ayan. Simulan natin. Kuha kayo or baka meron kayong pwedeng idagdag. Mag-truth. Two truths and a lie. Partner ba yun, no? Paano siya gawin? Partner. Anong ibig sabihin? Parang halimbawa, halimbawa si Ezra tsaka si Kelly, maganda yan para magkakilalanan kayo. Kelly, ikaw ang mauna, magbigay ka ng dalawang totoo at isang hindi totoo. Tapos huhulaan ni Ezra kung alin ang hindi totoo. Okay.
At pipiliin ko mula dito itong Pwede, suggestion lang yan. Or pwedeng magbigay ka ng iba. Sige. pumili ako dito. Sige. Okay, let's see. Tignan natin. Wait, let me think. Okay. Kilala ko. Oh wait, no. Wait, what? Two truths. Two of them are true and one's a lie. Bakit mahirap? Sige lang. Bakit ito mahirap? Okay. Let's see. Hindi ako mahilig sa mga pakislap. Kilala ko si Jose Marie Chan. Let's see. Pwede mo i-scroll Sige. sa taas. Ito. Okay. Okay, ano pa? Or, ipinaganak ako sa USA. You're Ezra, partner ko. Ikaw at si Kelly. Anong pipiliin mo, Ezra? Sa tingin ko, pinaganak ka talaga sa US. Sa Jose Maria Chan, is that like, I mean, parang medyo luma siya? Or tumanda siya? Kasi di ko alam siya. Di ko kilala siya. Hindi pipili ka. Ano yung sinabi ni Kelly na hindi totoo? Oo, like, ano, I'm just thinking out loud kasi, diba, sobrang medyo luma Sige lang. pa si Jose Marie Chan. So, Oh, wait. Oh, Baka nakalimutan. final answer ba? Ano ba? Wala ka pa sagot, Ezra? Wala pa. I feel like it's yung hindi ka Ito, kailangan mo ng guide. Yung iba ay hindi ako mahilig sa mga pakislap. Oo, ito. Pakislap. Pinili ni Kelly. Sige, i-highlight ko na para nakakatulong. I feel like kasi mukhang gusto mo ng ganon, ng pakislap. Awan ko kung bakit. Ikaw ang tipo ng tao. Oo. Gusto hindi ka kilala si Jose. Ayan. Oh, wait. Did I mess this up? Okay. Hold on. Okay. Yung mga totoo ko, okay. Totoo yon, ipinanganak ako dito sa US. Okay. Yung isa pang totoo ay hindi ako mahilig sa mga pakislap. So, yung sinungali or paano sabihin? Like lie? Oo. Oo. Yung hindi totoo na lang, Kelly. Madaling sabihin. Hindi totoo ay kilala ko si what is it? Jose Marie Chan. I mean, it sounds familiar yung pangalan niya, pero hindi ko siya kilala. Oo. Kasi ako din, di ko siya kilala. So, parang ibang generation siya. Oo. Okay lang yan. Round 1 lang naman. Ezra ngayon. Si Ezra at si Gavin. Ezra at Gavin kayo ang partner. Ezra, ikaw na. Magsabi ka ng 2 totoo at 1 hindi totoo. Huhulaan ni Gavin kung ang hindi totoo. Okay. Nanood kami ng sine kapag araw ng Pasko. Okay. Kumain ako ng balot. Kumakain ako ng balot. Ayan. Isa pa. And nagsisimba ako kasama ang buwang pamilya kapag araw ng Pasko. Saan banda siya? Yan. Sa gitna ng ngayon, Gavin, hulaan mo alin ang hindi totoo na sinabi niya. Okay, sige. So, Ito. base sa nakita ko sa kanya, ang feeling ko, totoo na mahilig niya sa kumain ng balut. Okay. Parang, I feel like, hindi niya nagsisimba tuwing
tuwing araw ng Pasko. Yun. So, Yun ang ang, sinungaling. ito ang hindi totoo. Sabi ni ano. Ano ang score ni ano? Ezra, ano ang score ni Gavin ngayon? Tama ka. Tama ka. Meron po talaga si Gavin. Kasi nagsisimba kami, pero hindi buwang pamilya. Kasi meron kanyang simba. Oo. Kanyang simba. Kanya-kanyang Oo. lakad. At saka hindi yung realistic dito sa US. Oo, tama. Oo. Kasi nasa ibang lugar silang lahat. Oo, diba? Ngayon, si Gavin, kailangan ko magsulat. Ilalagyan ko ng punto si Gavin ngayon. Meron na siyang +1. +1. Pogi point. Okay, point. Oo. Meron akong Ngayon, 3 points lang. Gavin, okay lang, hindi ka nagda-drive, di ba? Ikaw at si Alex. Ngayon, Gavin, ikaw ang kumuha. Dalawang Okay, ako ang sinungaling. at saka isang sinungaling. Okay, sige. Mahilig ako uminom ng alak. Okay. Nandito ba siya? Ayun. Saan? Wala siya sa listahan. Wala sa lista. Sige. Susulat ko dito. Ano pa? Ano pa? Paborito ko ang pamaskong awit ni Mariah Carey. Okay. At yung pangatlo, ayaw kong kumain ng balut. Okay. Alex, good luck. Ikaw. Ano ang hula mo? Yung hindi totoo. Okay. Yung hindi totoo, paborito ko ang pumaskong awit ni Mariah Carey. Kilala mo sa akin. Yan. May score na si Alex. Sige. Alex at Kelly naman. Alex, ikaw ang pumili. Si Kelly, huhulaan. Okay. So, iba ito Wala sa kasi lista. Wala sa lista. Sige. wala sa lista. Sulat ko. Okay. Nagsasurfing kami kapag araw ng Pasko. Sige. Sige, ano pa? Ayokong kumain ng kare-kare. Okay. Kilala ko si Jose Marichan. Okay. Kelly, good luck din sa iyo. Oh, no. Say Maricha. Ewan ko. Okay. Baka, hindi ko lang. Hindi totoo. Ayaw kong kumain ng kare-kare. Hindi totoo yon. Yan ang hula mo. Vegetarian ako, so bawal sa akin ang kare-kare. Mali ka, Kelly. Wala kang purpose. Sorry. Bawi. Para maka-score si Kelly. Sino? Isa pa ka. Gavin at Kelly. Ikaw magbigay ka na ulit ng dalawang tama. Isang Ako? Oo, para kay Kelly, si Kelly ang maghuhula. Kaya pa? Kaya pa. Okay, Oo. sige. Kailangan ko iniisipin ng malakas. Sige, marunong lang ako magsalita ng Tagalog saka English. Okay. Ano pa?
Hindi ako mahilig sa pansit. Ano pa? Um, so, dalawang totoo tsaka Isang mali. isang mali. Oo, Okay, isang hindi totoo. bro. Call a friend daw si ano. Hindi ako kumakain paa sa manok. Okay. Oh, Kelly. So, galingan mo na, Kelly. Oh my Ano dito? gosh. Ni- Ewan ko kasi unang beses ko na nakilala ko si Gavin. So, this could be literally anything. Hindi ko alam. Let's see. So, totoo na marunong ka magsalita ng Tagalog at saka Ingles unless ibig sabihin mo marunong ka ibang wika. Pero, okay, totoo yung una. Okay? So, hindi ko alam. Hindi totoo yung huli. Hindi ka kumakain ng paa ng manok. So yun ang sagot mo, Kelly. Actually, medyo mali yung wording po. Yung isa, marunong lang akong magsalita. Oo, marunong lang ako. Oh, sige. Alin ang hindi totoo dyan? Kelly, sagutin mo. Okay. Well, then baka yung una ay hindi totoo. Give it away. Nako. Ano ang sagot, Gavin? Ano? Tama. Tama Yung una. lang yun. Yung una ang mali. Yung una ang mali. Oh. Kasi marunong din ako magsalita ng Bisaya. Oo. Oo, no. Yay! May puntos ka na, Kelly. Si Ezra wala pang puntos. It almost got you kasi not yung wording. Si Alex at bilisan na natin si Alex at si Ezra. Alex, bigyan mo para mahulaan ni Ezra, para may puntos si Ezra sa'yo. Magbigay ka ng 2 tama at 1 mali. Ezra, nakikinig ka pa, hindi ba? Opo. Oo, sige, para may puntos ka. Alex. Pakita yung lista. Sige. Okay. Okay. Allergic ako sa mga nuts. Okay. Ano pa? Nagsusuot ako ng pulang damit kapag bagong taon. Sige, anong sunod? Dagdag pa. Dagdag. Oo, 3 dapat. Pulang polka dot. Pulang polka dot. Sige. Pulang damit na polka dots. Kapag yan. Sige. Ano pa? Okay, ano pa? Magpapasko ako sa Pinas. Sa taong ito, ano? Sa taong. Tama. Ezra, hula. Ano ang mali dito? Allergic ka sa nuts yata?
Tama. Yay! Sinungaling. Oo, yun ang hindi tama, no? O, ibig sabihin, totoo, naging no, tradisyon nyo yung Alex, magsuot ng polka dots pag bagong taon. Tama. Sino sa inyo dyan? Kelly, alam mo yung ganong tradisyon sa Pilipinas? Oo, alam ko yung tradition na like polka dots, pero like as in red polka dots, pulang polka dots? Or ano? Kahit hindi, basta polka dots. Ah, Oo, kahit hindi. Yan lang ang polka dot ko, may pula. Ano ang dahilan para suot ng polka dot? O, sasagutin ni Alex yan. Hindi ko narinig. Ano raw? O, sige, Ezra, ulitin mo. Bakit nagsusuot ka ng polka dots? Iniutos ako. Inutos, Traditional. inutos sa akin, Alex. Inutos sa akin. Inuutos sa akin, tama. Inuutos sa akin. Hindi ka nagtatanong kung bakit? Traditional. Alam ko traditional. Oh, sige, ako na nagsasagot. Ayoko. Ano siya? Okay. Ezra, paki-mute ng mic. Okay. Kung ang sasagot kung bakit, kasi pamahiin yon, parte ng pamahiin. Superstition. Kasi nga, bilog, polka dots. Sabi nila, pera, pag bilog. Kaya pag darating ang bagong taon, swerte. So marami raw perang darating, lalo na sa hanap buhay, sa business. So, palagi kang may pera. Kaya At yun. saka, tinatapon namin mga coins. Oo, Mga ganun. barya sa lahat ng mga kwarto. Oo, isasabog siya parang confetti. Yun, tradisyon ng mga Pilipino. Nakarating sa Australia, Kelly. Diyan sa inyo, walang ganon. Kapag bagong taon. wait, pakiulit. Sabihin dito sa Amerika, hindi nadala ng mga Pinoy yung tradition pag bagong taon. Wala dyan. Depende sa tao. Like si nanay ko, gusto niya suotin polka dots para sa bagong taon. Pero ako, kasi wala akong damit na may polka dots. Pero naniniwala ako sa ibang beliefs, superstitions, parang isang coin sa pocket mo, or parang yung mga prutas sa mesa, like ganon. Oo. Kumustahin natin si Gavin sa pamilya ni ng mga biyanan mo. Meron ba silang tradition kapag bagong taon kahit nandito sila sa US? Nakamute ka. Nakamute ka, Gavin. Nakamute kasi maingay. Hindi ka. Anong sabi? Meron bang tradisyon yung pamilya ng asawa mo, ng Pilipino, kapag bagong taon? Hindi nila susuotin ng polka dots, pero kung ano man ang kulay ng bagong taon, yun ang susuot nila. Oo. So wala, hindi ganun. Pero naglalagay ba sila ng maraming prutas sa Maraming mesa? prutas, saka yung mga coins, yung iba pa, ano pa ginagawa nyo sa tuwing bagong taon? Prutas. Tagalog. Mayroon kaming 12 pieces na mga prutas at 13 pieces na mga prutas at 13 pieces na mga bull-egg. Oo. Tapos May, lumulukso ka rin ba paulit-ulit pag bagong taon? Wala na po kasi nag-stop na yung rope ko tulig. Oo. Hindi na. We used to Joke? come every New Year with coins in our pocket. Oo. Go taller, but I'm still 4'11". It didn't work. Oo. So, idagdag ko lang, baka hindi alam ni Alex tsaka ni Ezra na yung mga Pilipino gustong tumangkad. So kapag bagong taon, lulukso raw ng mataas na lukso para tumaas pa yung height. May ganun. Oo. Meron ba? Binubuksan namin lahat ng mga ilaw at yung mga sasakyan, like
nagpo-horn kami ng mga sasakyan at nag-ingay. Oo. And here, it's not, it's horn. Oo, sa Actually, Pilipinas. na-experience ako yung bagong taon sa Pilipinas. Isang Oh, beses. Masaya. Ang ingay naman. Mm. Maraming naputok. Naputok. Tsaka yung mga bata, mayroong pots and pans na Oo. parang bukbuk. Oo. O, yan. Kaya sana kung meron kayong pagkakataon, bumalik kayo sa Pilipinas kapag Pasko at Bagong Taon. Para makita. Sobrang worth it. Oo. O, Ezra ha, kung naririnig mo, marami tayong mga practice, mga kasanayan sa Pilipinas. Mhm. Pasko at Bagong Taon. Yeah, narinig ko yung like talong ka bagong taon. Oo, tatalon. Yeah, para tumanda. Pero may kaibigan ako, like sabi niya, araw-araw or taon-taon gagawin ko yun, pero parang hindi hindi maayos kasi mali maiklit siya talaga. Natural na siya, natural na. Mhm. No? Oo. Alam mo naman mga Pilipino, maraming kalokohan, kaya isinasama na nila sa kalokohan. Sige. Move on tayo sa sunod nating activity. Ayos. Anong magandang activity nating isusunod, Kelly? Kasi nakahanda talaga ako. Bigyan mo ako ng suggestion. Ano ang Ano pa? What other games did we say? meron. Teka, bubuksan ko to. Teka, ito siya. Meron akong, parang rin siya. Teka lang. Break tayo. Ewan ko, Gavin, pwede ka bang kumanta para medyo merong konting tayo dyan? Wow. Oo. Gusto mo akong kumanta? Oo, pwede ka bang kumanta? Kung pwede lang. Kung hindi, okay lang din. Ayun. Hindi siya. Sabi niya hindi sa Pasko ang darating. Ano ba? Pili mo. Sabi niya. Jose Marichin. Marika. Yun bang, Yung babae yung kanta niya. wala kang alam na kanta ni Jose Marichan. Teka po. Hahanapin ko yun. Sige, maghanda ka lang, pero isusunod na muna natin yung sunod na activity. Isusunod na natin. Sige po. Okay lang yan. Isusunod na natin yung activity. Maganda ka lang, Gavin, okay lang. Ang sunod natin, Kelly, journaling prompt. Gusto mo Sure. magbasa? Hindi, wag na lang. I-share ko na rin yung screen. Di ba? Share. Tanggalin ko ito. Ayan. Tapos isa pa. Ayan. Ayan. Kelly, basahin mo siya. Paano ba ang mangyayari? Ang gagawin natin? Bawat isa sasagot sa prompt or pipili ka na lang ng isa na? Oo, like pwede ko basahin lahat ng prompts, like lahat kami pwede Sumunod. natin piliin anong prompt. Oo. Anong prompt. Oo, sige, ganun ulit, 'di ba? Okay. Alex, Ezra, Gavin, meron tayong mga prompt dito. Tandaan, remember. Tandaan nyo lang yung prompt tapos pagtapos na nabasa, sasagutin nyo siya. No? Kelly, basahin mo na. Okay. So una, ano ang paborito mong tradisyon tuwing Pasko? Bakit? Oo. Okay na, wala nang kailangan mag-translate sa English. Alam nyo na ito sa Tagalog talaga. Sunod, Kelly. Sino ang gusto mong makasama na yung Pasko? Ano ang gagawin ninyo? Okay. Ano ang pinakamagandang regalo na natanggap mo? Bakit ito espesyal? Ano ang gustong-gusto mong pagkain kapag Pasko? Ano ang isang masayang alaala mo nung nakaraang Pasko?
Ano ang ibig sabihin ng Pasko para sa'yo? Ayun, tapos yung susunod ay pangbagong taon na mga tanong. No? Sino? May tanong ako. Sige. Anong ala-ala? Alaala, memory. Oh. Memory, alaala. Paano? Kayo dyan, Ezra, Gavin, Alex, naalala nyo ba yung mga prompt natin? Opo. Naalala ni Ezra? Medyo. Medyo. Sige. Konting minuto para ma-compose nyo yung inyong isasagot, no? Sino kaya? Kelly, meron ka ng sagot. Siguro may sagot na si Kelly. Nakamute ka, Kelly. Let me think. Oo. Ang paborito kong gawain tuwing Pasko ay Noche Buena. Noche Buena. Dalawa yata dahilan. Isa kasi traditional. So, kapag nagsimba kami, kapag umuwi kami, pagtapos yung misa ay kumakain ng Noche Buena. Traditional. So, Pasko talaga ang darama. At yung pangalawang dahilan ay may sweet tooth ako. Dessert. Pang-imal. Hindi ko alam yung pangalan. Ay, o bibingka o ano yung rice cake. Laging kong kalilimutan yung pangalan. Rice cake. Hindi. Biko. Tama. Biko. Oo. Biko? Oo. Sticky rice po yun, di ba? Sa totoo lang, hindi ko siya favorito, yung Biko. Confession time. Sa Pasko. Especially sa Pasko. I can go. Pakibalik sa slide 4. Okay. Oo naman. Yun. Okay. Gusto kong makasama na yung Pasko. How would I say this? Like with? Or gusto kong makasama sa kapatid ko. So yung kapatid ko, nakitira siya sa Texas. Nakatira kami dito sa Maryland tsaka Virginia. So, malayo siya talaga. Nung nakaraang Pasko, nandito siya. Pero, nung February yata, bumalik siya sa Texas at hindi siya pwede pumunta dito para sa Thanksgiving at ngayon Pasko at Bagong Taon. So gusto ko sana na nandito din siya pero okay naman. Sana sa susunod holiday season makakasama kami.
Sige po. Ano ang sunod na tanong po? Pwede. Oh, ang gusto kong yung anim na slide. Hindi po sa bagong slide. Opo. So, opo. So, yung gusto kong pagkain kapag Pasko ay crispy pata. So, kasi gusto kong magluto yun bawat Pasko kasi meron kaming air fryer at lagyan ko ng asin at yung pata doon sa air fryer at meron kaming kapag tapos na yung ulam masarap at matigas ng balat. So, oo. Malutong. Mhm. Opo. Opo. Yung crispy pata. Yeah. Galing sa Instagram recipe. So, mhm. Mauna lang yung journaling prompt po. Paki slide 7 po. Yung slide 7 sa tungkol sa paborito kong alaala or masayang alaala. So, yung pinakamasayang alaala ko nung nakaraang Pasko ay yung panahon na nakapunta kami sa Pilipinas at yun ang isang beses pumunta ko doon at nag-celebrate kami kasama ang buong pamilya ng asawa ko sa probinsya. Yung pinakakaiba ay doon parang no need for like di mo kailangan ng regalo. Yung regalo ay yung mga alaala at magkasama ng pamilya, yung gathering. Pero para sa akin mas maganda yun. Walang exchange gift pero nag-exchange ninyo ng memories saka happiness stories, yung kwento. Ang saya naman yan. Opo, ang daming pagkain doon eh. May isang lamesa na punong-puno ng iba't ibang klaseng pagkain. Kahit kapitbahay, at saka sa Pasko, yung araw na yan, ang birthday ng kapatid sa papa ko doon. So, parehas yung birthday niya sa Pasko. So, kasama yung celebration. Hello, dearest Tagalog learners. At this point, our game is what we call Never Have I Ever. In Tagalog, hindi man lang pa. Hindi man lang pa nagbakasyon sa Pinas sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi pa. Hindi ko pa nagawa.
Mm. Hindi man lang po. Hindi man lang pa naging host ng isang pampamilyang Christmas party. Hindi man lang pa. Ako rin, hindi man lang pa. Ako din. Hindi man lang. Hindi pa ako, ha? Ano? Naka-host? Oh, siyempre. Oh. Nag-host kami sa Christmas party ng dati. Every year, sa bahay namin. Dito sa US po. Pero pati sa Pilipinas, most of the time, yung karamihan ng panahon kami. Hindi man lang pa nakalimutan ang isang inaanak. Hindi ako nakalimutan. Siyempre naman. Hindi man lang nakakalimutan. Mm. Mhm. As in, para ibigay ng regalo? Or anong ibig sabihin sa tanong? Well, hindi ko pa nagawa kasi wala akong inaanak. Well, I guess, meron akong isa, pero baby pa siya at nandun siya sa Pinas. So, like, wala akong karanasan. Okay. Hindi po. Hindi ako nakalimutan. Hindi po. Opo, hindi ako nakalimut yung mga godchild namin. Hindi din ako nakalimot. Wala akong inaanak. Pero meron akong pamangkin. Pero wala naman. Hindi man lang pa naging ninang o ninong ng isang batang nasa Pinas. Hindi pa. Hindi man. Mhm. Hindi man lang. Naging ninong, like, official, like, nandoon ako sa baptism nila. Hindi. Opo. Hindi. Nahuli ako. Hindi ako nahuli. Naging ninong ako kay Arvid. Opo. I mean, okay naman. Naging ninang ako kay inang anak ko dun sa Pinas. Pero parehas si Gavin, or actually, I don't know. Hindi ko sure sa kwento niya. Pero hindi ko nakapunta dun sa baptism niya. Pero sa paperwork, naman. Ninang ko siya. Ninang niya ako. Hindi man lang pa kumanta ng isang Christmas OPM
sa harap ng maraming tao? Nagawa ko to. Apo. Ah. Noong bata pa ako, kasi may tradition namin doon sa tuwing Pasko, like a talent show, parang ganyan. At pinagtugan ko ng piano at kumanta, siyempre, so, ganon. O, hindi ako magaling magkumanta. Pero kung gusto mo,